Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries mula 2025 to 30? Next 5 years to na reading. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative. Ang magiging reading depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, magsimula na tayo. So, dito may energy ng parehong babae. So, woman to woman relationship ba ito? O mother and daughter? No, mother and daughter. Mother and daughter. O sib. Mga ito mga. So, sabihin na lang natin na ang bida ay babae. Babaeng Aries at yung other person ay babae rin. Kasi mahirap i-determine kung sino ba to. Pero tingin ko, mother siguro. So, mother na lang. Na para bang may exchange of communication regarding money? O mapapag-uusapan ng money o opportunity? O visitation siguro. Kung napalayo sila sa isa't isa, di mapag-uusapan na magkita o may bibisita, ganyan. Sa 3 years. 3 years, 5 years pala to. 25 to 2030. Ano pa ba? O magiging swerte. Sabihin natin pag dumating tong anak sa buhay ng magulang in times of crisis, suswertehin. May suswertehin, syempre. Sabihin natin problemado yung nanay, tapos napalayo yung anak, tapos dumalaw siya. Para bang magiging lucky charm yung anak. So, pwede rin siyang vice versa. Okay? So, yung anak naman niya namang problema, tapos yung nanay yung darating lucky charm ng anak yung nanay kasi suswertehin. Ganyan. Basta dito may perang darating o mapag-uusapan ng topic ng pera o opportunity. Siyempre, overall happiness na rin to. Pag nagkita sila, di ba? O mas-surprise siguro. Pwede rin kasing kung napalayo nga sila sa isa't isa, surprise visitation, surprise communication. Kung nagkaaway, di chance na mag-reconcile pa o for some reason magkikita sila somewhere na hindi inaasahan. Silang dalawang magnanay na to. Well, anyways, ano pa ba? Ibang senaryo. So, sa case na to, may cut tayo.
Pero baliktad. At curse. Well, kasi ang dating dito, binalaan na siya eh, na may bad omen na paparating yung iba sa inyo. Pero hindi sila naniwala sa intuition nila, ayun. Probably mapapahamak sila dito. Parang bibigyan yung iba sa inyo ng warning, pay attention. O else, para siyang matagalang problema kasi curse nga eh. Matagalang misfortune. Ano kaya yun? So, gamitin natin to. Itong warning, may danger tungkol sa unrequited love. So, pag ganito, unrequited love, isa lang nagmamahal, cheating na, di ba? Cheating, o kung wala man cheating, para bang, isa na lang nagmamahal in a way na isa na lang ang nag-e-effort. Yung isa, parang bored na sa relasyon. Ganyan. So, tatama lang to sa mga magkarelasyon. Okay? O baka miscarriage no? Infertility. So, unrequited love, infertility, miscarriage. Ito yung pwedeng maging problema sa 5 years. As in, matagal ang problem to. Grabe. Kasi may ganung case na ganito. Hindi sila makalet go sa ex nila. On and off. Yung connection nila. Parang masasabi nating relasyon nila Justin Bieber at Selena Gomez na on and off sa mahabang panahon na parang naging toxic na kasi nga hindi rin naman sila nagkatuluyan, di ba? Ganon, on and off ang connection sa mahabang panahon, 5 years to Ganon, sa loob ng 5 years sila, tapos break, tapos sila ulit, break, tapos magkakaroon ng iba, break, sila ulit, ganon. Parang negative pattern. May negative pattern. O karmic relationship siguro ang masasabi ko. Yung akala nila, yun yung the one, pero hindi pa pala. Parang nasayang lang ang lahat ng effort, energy, money, time. Nasayang lahat-lahat. Tapos di pala sila magkakatuloy. Meant lang talaga para matuto. Ganun. Parang may lesson lang na kailangan matutunan sa relasyon na yun. Kaya sila pinagtagpo. Di ba may kantang ganun? Pinagtagpo pero hindi tinadhana ba yun? Nakalimutan ko. Hindi ko kasi favorite Pero parang may ganun yata ang kanta. Anyways, punta na tayo dito. So, sa case na to, 3 of diamonds at 7 pala to. 7 of clubs. 3 of diamonds. 7. Mukhang may problema tayo. Sa magkarelasyon na naman. Inisip ko kung magkakarugtong ba sila. Ito, saka to. Kasi dito ang case, gaganda ang takbo ng career, business, pero papalya ang relasyon. Parang seryosong usapin yung magiging problem
O palagi silang di magkasundo, magkaaway sa 5 years na itong tagal eh. Diba? Kasi next 5 years to eh, itong reading. Kaya matagal. Parang ganito nga, matagal na problema. Gawa ng course. Pero at least, okay yung business. May okay kaysa lahat palya o palpak. Pero yun nga, hindi siya balance kasi okay nga yung isa naman eh, nagiging problemado, di ba? Okay career, may money ka nga. Problemado ka naman sa karelasyon mo. So, ganyan ang dating dito. So, tingnan natin kung sino yung tatamaan ng reading na to. Kasi, again, mukhang magkarugtong lang sila. Ito, saka to. Kaya pala unrequited love. Pero again, kasi nga problema sa relasyon, isa na rin yung unrequited love, infertility, miscarriage. So, sino yung tatamaan nito? Kung partnership, ito yung partner ng Aries, kapwa niya Aries, at Sagittarius. So, yung dalawang zodiac sign na yan ang pwedeng maging partner ng Aries sa 5 taon na to, na yun nga, problema sa relasyon, pero okay ang career o takbo ng money in general. So, dito, so sa case na to, may someone na parang daydream o nagre-reminisce siguro. Aha. Kaya lang may sakit to. Siguro dalawa yung possible scenario. Sa loob ng 5 years, maalala ng iba sa inyo yung mga pinagdaanan nila sa buhay. Yun yung siguro negative. Kasi syempre, pag naalala mo yung past, somehow, masakit. Kasi syempre, yung mga nangyaring hindi mo na gustong maalala, bigla mo maalala. Yun yung negative. Yung positive, para siyang blessing in disguise. Na maghihirap ka muna bago ka suswertehin. Na yun nga, pagkatapos kalbaryohin yung iba sa Aries. Kalbaryohin ang buhay nila. Pagkatapos nun, may blessing. Okay? Doon darating ang blessing. Na parang makaka-recover sila sa mga nangyari. O may new beginning na paparating. Anyways, ito. Basahin ko na lang, kukuha lang ako dito ng 3. Extra message o advice sa 5 taon na to. Feelings. Take the time to explore the deep emotions you are experiencing. 1111. 1111 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Clarity. Take a moment to think about your situation to figure it out. Ito huling deck. 3 din. Work easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. You are in co-creation with the universe. At ang huli, knowledge and learning empower you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for